Bitawan mo yan. Ang dumi-dumi niyan, Danica, para kung walang pinag-aralan kung kumilos. Isang malakas sa sampalang bumasag sa katahimikan ng kusina. Tumalsik ang hawak na tinapay ni Danica at gumulong sa mamahaling carpet ng mga Ruiz. Sa halip na umiyak, tumawa lang ng mahina si Danica. Isang tawang paos, magulong buhok at may bahid ng uling sa pisngi. Gutom. Gutom na si Danica, Mama Rowena. Bulong niya habang pilit na inaabot ang tinapay sa sahig. Akala ng pamilya ng asawa ko na nawawala ako sa sarili, kaya ginawa nila akong katatawanan sa sarili kong bahay. Pinakain ng palis na kanin, tinapunan ng alak sa mukha habang ang asawa ko nanonood lang. Hindi nila alam nagpapanggap lamang akong wala sa sarili para makitang totoo nilang kulay dahil ang legal wife ay isa palang bilyonaryo. At sa pagbabalik ni Danica, handa na siyang maningil at bawiin lahat ng pag-aari niya. Kamusta mga kaibigan? Samahan niyo kung ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha at magpapaalab sa inyong imahinasyon. Isandalang likod at hayaan ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Huwag mo kong tawaging mama, nakakasuka, singhal ni Rowena. Ang biyanan niyang akala mo'y Reyna kung makatingin. Joseph, halika rito. Tingnan mo tong asawa mo. Nakakaya pag may nakakita ritong mga bisita. Mabilis na bumaba ng hagdan si Joseph. Gwapo, matikas, pero bakas ang pagod at inis sa kanyang mukha habang nakatingin sa asawang mukhang gusgusin. Danica, di ba sabi ko sa'yo doon ka lang sa kwarto mo? Bakit lumabas ka na naman? Malumanay pero may diin na sabi ni Joseph. Gusto ko ng bulaklak, Joseph, yung kulay ginto. Parang batang sagot ni Danica habang nilalaro ang dulo ng kanyang maruming damit. Ginto? Kahit tanso wala kang karapatan. Sabat ni Cassandra, ang kapatid ni Joseph na halos ituring na basura si Danica. Kuya, hanggang kailan ba natin titiisin ang baliw na yan? Simula nang mamatay ang parents niya at mabankrupt ang business nila, naging pabigat na lamang siya. Cassandra, shut up! Saway ni Joseph pero di man lang niya nilapitan si Danica para itayo. Tumingala si Danica. Sa likod na magulo niyang buhok at acting na parang wala sa sarili, matalas ang kanyang mga mata. Walang nakakailam na sa ilalim ng pagkabaliw na ito ay isang babaeng nagmamasid. Isang babaeng naglilista ng bawat panlalait at bawat sampal na tinatanggap niya. Isang taon na nakalipas, mula nang bumagsak ang pamilya ni Danica. Ang totoo isa tong pagsubok. Gusto niyang malaman kung sinong mananatili sa tabi niya kapag wala na siyang pera. At sa loob ng mansong ito, tanging puot at sakit ang nahanap niya. Joseph, dalhin mo na yan sa mental hospital bukas. May mahalagang dinner tayo sa mga Valdez. Hindi pwedeng nandito ang basurang yan? Utos ni Rowena. Ma, asawa ko pa rin si Danica. Mahinang sagot ni Joseph. Asawa? O pabigat? Tumatawang hirit ni Cassandra. Tingnan mo siya, kuya. Wala na siyang silbi. Isang bilyonaryo ang dapat sa'yo, hindi ang babaeng kailangan pang paliguan. Tumayo si Danica. Biglang tumigil ang kanyang pagtawa. Tiningnan niya si Joseph ng diretso sa mata. Isang tingin na isang saglit ay tila napakalinaw. Joseph, kapag ba naging ginto ang uling, mamahalin mo uli ako? Napakunot ang noo ni Joseph. Anong sinasabi mo? Bago pa makasagot ang lalaki, muling bumalik si Danica sa pag-acting. Humagalpak siya ng tawa at tumakbo palabas ng kusina. Sa dilim ng hardin, doon lang siya huminto at nag-ayos ng tayo. Nilabas niya isang maliit na earpiece mula sa kanyang bulsa. Arthur, mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang wala sa sarili. Ihanda mo ng lahat. Malapit na nilang makuhang hinahanap nila. Ipakita natin sa kanila kung sino talagang nilalait nila. Copy, Madam President. Sagot ng nasa kabilang linya. Ang mga shares ng Ruiz Corporation, hawak mo na. Ngumiti si Danica. Maagang umalis si Joseph para sa isang business meeting, kaya naman naiwan si Danica sa bagsik ni Rowena at Cassandra. Wala nang maamong Joseph na kahit papano ay nagtatanggol sa kanya. Ngayon, ang mansyon ay mistulang madilim para sa isang tulad niyang tinuturing na baliw. Yaya, huwag mo nang ipagluto ang babaeng yan. Sigaw ni Rowena habang nagkakape sa garden. Sayang lang ang grocery natin. Ibigay mo sa kanya yung tirang pagkain kagabi. Yung malapit ng mapanis. Total wala naman siyang bait sa sarili eh. Hindi niya na malalasahan yon.
Napayo ko ang katulong at nilalang isang plato ng tuyong kanin at sabaw ng ulam na galing sa basurahan patungo sa likod ng bahay. Doon nakaupo si Danica, nakatingin sa kawalan, nilalaro ang pira-pirasong tela. Ma'am Danica, pasensya na po. Ito lang pong pinabibigay ni senyora. Bulong ang katulong na may halong awa. Ngumiti lang ng malapad si Danica, ang wala sa sarili na naging ngiting kabisado niya. Salamat, masarap to. Pero pagtalikod ng katulong, agad na nagbago ang anyo ng mukha ni Danica. Kinuha niyang plato at mabilis tinapon ng laman sa ilalim ng mga halaman. Hindi siya inosente para kumain ng panis. Sa loob ng bulsa ng kanyang maraming jacket, may nakatagong energy bar na galing sa kanyang assistant na si Arthur. Konti na lang, Danica. Tiis lang. Bulong niya sa sarili. Maya-maya lumapit si Cassandra, bitbit na isang baso ng juice. May masamang ngiti sa labi nito. Uy, Danica, uhaw ka na ba? Ang dumi-dumi mo na o mukha kang basang sisiyo? Bigla, binuhos ni Cassandra ang malamig na juice sa ulo ni Danica. Humagalpak ng tawang dalaga habang si Danica ay nanatiling nakaupo kahit basang-basa na. Oops, sorry. Akala ko kasi halaman ka, kailangan mo ng madiligan. Pangaasar ni Cassandra. Alam mo, ang swerte mo pa rin. Kung ako kay Kuya Joseph, tinapon ka na namin sa kalsada para mamalimos. Wala ka namang pakinabang dito kundi maging source ng stress namin. Gusto mo, laro tayo? Tanong ni Danica. Ang boses ay parang bata pero may kakaibang lamig. Laro? Anong laro? Laro ng taguan. Kapag nahanap mong pera mo, sa akin na yun. Tumatawang sagot ni Danica. Napakunot ang noon ni Cassandra. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka talaga? Di alam ni Cassandra na sa mga oras na yon, ang kanyang credit card ay unti-unti nang nagbablock dahil sa isang security glitch na ginawa ng IT team ni Danica. Bumalik si Cassandra sa loob ng bahay, inis na inis. Habang si Danica naman dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa gripo sa likod para maglinis. Habang naguhugas, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang relo. Isang invisible smartwatch na nakatago sa ilalim ng balat ng kanyang pulsuhan. Isang high-tech na prototype ng kumpanya niya. May mensahe mula kay Arthur. Madam, handa lang lahat ng ebidensya ng pangungurakot ni Rowena sa kumpanya ni Sir Joseph. Isang pindot mo lang pagsak ng reputasyon nila. Huminga na malalim si Danica. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Ang maraming muka unti-unti napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Hindi pa ngayon, Arthur, bulong niya. Gusto ko silang makitang nasa itaas bago ko sila itulak pababa. Gusto kong makita kung gaano kasakit ang may biliukan ng sarili nilang kayabangan. Sa loob ng mansyon, narinig niya ang sigaw ni Rowena. Bakit ayaw gumana ng card ko? Cassandra, tumawag ka sa Bangkok ngayon din. Napangiti si Danica. Nagsisimula ng palabas. Isang marangyang sasakyan ang pumarada sa tapat ng mansyon. Niluwa nito si Sofia, nakasuot ng designer dress at amoy mamahaling pabango. Agad siyang sinalubong ni Rowena na parang isang tunay na donya. Sofia, iha, mabuti naman at nakadalaw ka. Kanina ka pa hinihintay ni Joseph. Bungad ni Rowena habang nakikipagbeso dito. Tita, na-miss ko po kayo. I bought some wine and gifts. Nakangiting sagot ni Sofia. Pero ang ngiti agad na palitan ng pandidiri na makita niya si Danicang nakaupo sa sahig ng sala. May hawak na manikang gawa sa basahan. Oh my God, tita, bakit nandito pa rin yan? Turo ni Sofia kay Danica. Kala ko ba dinala niyo na siya sa pasilidad? Nakakasira siya ng view, ha? Ayaan mo na yan, Sofia. Para lang yung decoration na sira dito. Natatawang sagot ni Cassandra habang kinakwentuhan ng bisita tungkol sa kabaliwan ni Danica. Lumapit si Sofia kay Danica, sadyang tinapakan ng suot nitong tsinelas. Hey, you! Alam mo ba nababalik na sa akin si Joseph? Kasal lang kayo sa papel, pero sa kama at sa puso niya, ako ang mahal niya. Tumingala si Danica, ang mga mata niya ay tila walang malay. Gusto mo ng corona? May corona ako, gawa sa tinik. Nairita si Sofia. What did you say? Ang baho mo. Umalis ka nga sa harap ko. Dahil sa inis, sadyang tinapon ni Sofia ang baso ng red wine sa puting dress ni Danica. Oops, sorry. Akala ko kasi basurahan niyang suot mo, kaya tinapon ko na yung tira ko. Nagtawanan naman si Rowena at Cassandra. Di nila napansin ang bahagyang panginig ng kamao ni Danica. Gusto niya nang manampal. Gusto niya nang isubsob ang mukha ni Sofia sa carpet pero kailangan niyang magtiis.
Malapit na, Danica. Konting tiis na lang. Aniya sa sarili. What's happening here? Biglang dating ni Joseph. Joseph, look, itong asawa mo. Bigla na lang akong sinabihan ng kung ano kaya't natapon yung wine. Pagsisinungaling ni Sofia habang nagkukunwaring natatakot. Tiningnan ni Joseph si Danica, basang-basa ng wine. Sa halip tanungin ng asawa, bumuntong hininga na lang siya. Danica, umakit ka na sa kwarto, ngayon na. Pero Joseph, malamig. Bulong ni Danica, pilit na nagpapakita ng takot. Sabi ng umakit ka na nakakahiya ka. Sigaw ni Joseph. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng asawa ng ganon kalakas sa harap ng ibang tao. Tumakbo si Danica paakit ng hagdan, kunwaring umiiyak. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang nilakang pinto. Pinunasan niya ang wine sa kanyang muka at kinuha ang kanyang nakatagong laptop sa ilalim ng tiles ng banyo. Nag-login siya sa isang encrypted server. Doon lumitaw ang mukha ni Arthur. Madam, nakita ko ang nangyari sa CCTV. Iuutos ko na ba na ipulot ang investment sa kumpanya ni Sofia? Huwag muna, Arthur. Malamig na sabi ni Danica. I-monitor mong usapan nila sa baba. Sigurado kung may binabalak silang masama laban sa akin ngayong gabi. Habang nakikinig sa hidden microphone, narinig ni Danica ang boses ni Rowena sa baba. Joseph, kailangan nating mapapirma si Danica sa waiver ng mga property niya. Kapag nakuha natin yun, pwede natin siyang paalisin para makapagpakasal ka kay Sofia para makuha ang merging ng mga kumpanya natin. Napangisi si Danica. Property ko? Ang hindi nyo alam, pati ang bahay na tinitirhan nyo, sa akin na rin nakapangalan. Gabi na, pero maliwanag pa rin ang ilaw sa sala ng mga Ruiz. Nakaupo si Danica sa sulok, nilalaro ang isang basyong bote ng gamot, habang sa harap niya ay nakalatag ang isang makapal na folder. Sa tabi niya nakatayo si Rowena may hawak na ballpen, tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Danica, iha, laro tayo. Malambing ang boses ni Rowena pero bakas ang kaplastikan. Gusto mo ba ng bagong candy at bagong manika? Peruhan mo lang tong drawing na to, oh. Tinignan ni Danica ang papel. Hindi ito drawing, isa itong waiver of rights of special power of attorney. Kapag pinirmahan niya to, formal nang mapupunta sa mga Ruiz lahat ng lupain at trust fund na iniwan ng mga magulang niya o ang akala nilang natitirang yaman niya. Pirma? Tapos candy? Tanong ni Danica. Ang boses ay parang batang puno ng pagka-inosente. Oo, maraming candy. Pati yung gintong bulaklak na gusto mo, ibibili ka namin. Singhal ni Cassandra mula sa likuran, naiinip na sa bagal ng proseso. Pumasok si Joseph sa sala, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ma, kailangan ba talaga natin tong gawin ngayon? Mukhang di niya inaiintindihan ang pinapagawa ninyo. Joseph, don't be so weak. Iritadong sagot ni Sofia na nakasandal sa pinto. Para din to sa kumpanya ninyo. Malulubog kayo sa utang kung di nyo makakuha ang assets niya. Tsaka, baliw naman siya, diba? Wala na siyang halaga ngayon. Lumapit si Joseph kay Danica. Hinawakan ang kamay ng asawa. Ang kamay na dati ay malambot at inaalagaan niya, pero ngayon puno ng dumi at kaskas dahil sa pagpapabaya nila. Danica, pirmahan mo na to para hindi ka na mahirapan. Tiningnan ni Danica si Joseph ng matagal. Sa loob-loob niya nadudurog ang huling piraso ng respeto niya para sa lalaking ito. Talagang pati ikaw, Joseph? Pati ikaw sasali sa panloloko sa akin? Sulat? Pangalan ko? Tanong ni Danica. Oo, yung pangalan mo lang. Pag-uudyok naman ni Rowena. Kinuha ni Danica ang ballpen. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo nito sa papel. Pero bago pa tumama ang tinta, biglang namatay lahat ng ilaw sa manson. What happened? Bakit blackout? Sigaw ni Cassandra. Sa gitna ng dilemma, mabilis kumilos si Danica. Gamit ang kanyang kabisadong direksyon, iniurong niyang folder at pinalitan to ng isa pang folder na nakatago sa ilalim ng kanyang upuan. Isang folder na naglalaman ng mga dokumento na maglilipat sa utang ng kumpanya ni Sofia sa pangalan ng mga Ruiz. Wait, nasaan ang flashlights? Asik ni Rowena. Paglipas ng 10 segundo, bumukas ang generator. Nakaupo pa rin si Danica, nakangiti ng malapad at tapos na ang pirma sa papel, pero hindi Danica ang nakasulat. Sa isang mabilis na cursive na tayong mga top executives lang makakabasa, ang nakasulat ay void. Pero dahil sa sobrang pagmamadali na Rowena na makuha ang papel, di na nila binasa pang mismong pirma. Nakapirma na siya. Yes! Hiyaw ni Sofia habang kinukuha ang folder.
Good job, Danica. Ngayon, pwede ka nang bumalik sa kulungan mo? Malamig na sabi ni Rowena habang itinuturong itaas na kwarto. Tumayo si Danica at tumawa, isang tawang nakakakilabot na nagpatayo ng balahibo ni Joseph. Habang paakyat ng hagdan, naramdaman niya ang tunog ng kanyang relo. Madam, ang power outage ay success. Nakuha na rin namin ang pirma ni Rowena sa counter document na ipinalit mo. Sila na ang opisyal na may-ari ng 500 million pesos na utang ni Sofia. Napangiti si Danica sa dilim. Salamat sa laro, Mama Rowena. Bukas, ibang laro naman ang ituturo ko sa inyo. Kinabukasan, magarbong almusal na nakahanda sa pagkainan. Masayang nagtatawanan si Rowena, Cassandra at Sofia habang tinitingnan ng folder na pinirmahan ni Danica kagabi. Akala nila, hawak na nila ang susi sa bilyong pisong yaman ng pamilya ni Danica. Sa wakas, Joseph, ngayong hawak na natin ang assets ng asawa mo, pwede na nating bayaran ang utang sa bangko at ituloy ang merger sa kumpanya ni Sofia? Masayang sabi ni Rowena habang humihigop ng kape. Hindi sumasagot si Joseph. Nakatingin lamang siya sa labas, tila inuusig ng konsensya. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang tatlong lalaking nakabarong at may bitbit na mga dokumento. Good morning. Kami ang kinatawan ng Golden Company, bungad ng lalaking nasa unahan. Napatayo si Rowena. Golden Company? Kayo bang bagong investor namin? Sakto dating nyo, kakakuha lang namin ng funding. Umiling ang lalaki. Hindi po kami investor, madam. Kami ang bagong may-ari ng mansong ito at ng lahat ng lupain sa ilalim ng Ruiz Corporation. Naniga si Rowena. Ano? Anong pinagsasasabi ninyo? Kakapirma lang ng asawa ni Joseph sa waiver. Yun nga pong problema, sagot ng abogado habang inilalatag isang tablet sa harap nila. Ang pinirmahan niyo kagabi ay hindi waiver ng assets si Danica. Ito ay isang assumption of debt agreement. Pinirmahan niyo na kayong sasagot sa lahat ng utang ng kumpanya ni Sofia Valdez na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Namutla si Sofia. What? Paano napunta sa akin yun? Niloloko ninyo kami. At ang bahay na ito, dagdag ng abogado. Nakasangla na to sa Golden Company noon pa man. At dahil di nakabayad ang kumpanya ninyo, sa huling 3 buwan, kailangan nyo ng lisanin ng property sa loob ng 24 oras. Hindi pwede to. Joseph, gawan mo ng paraan. Saan ni Cassandra na nagsisimula ng maiyak sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan bumaba si Danica sa hagdan. Hindi siya tumatawa ng malakas. Hindi rin siya mukhang bata. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na silk robe, maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata, malamig at puno ng otoridad. Ang ingay naman dito, dahan-dahang sabi ni Danica. Ang boses ito ay buo, direkta at walang bahid ng pagkabaliw. Napatingin ang lahat sa kanya. Danica, bumalik ka sa kwarto mo. Baliw ka talaga, sigaw ni Rowena. Akmang sasamparin ng manugang pero bago pa dumapo ang kamay ni Rowena, sinalo ito ni Danica sa gitna ng ere. Ang higpit ng hawak niya ay sapat na para mapangiwi sa sakit ng matanda. Tama ng drama, Rowena. Malamig na sabi ni Danica. Ang kamay na to. Marami na tong utang sa mukha ko at ngayong araw, sisiguraduhin kong babayaran mo ang bawat isa. Binitawan ni Danica ang kamay ni Rowena nang may pandidiri. Lumingon siya kay Joseph na nakatulala lang sa kanya. Danica, anong nangyayari? Tanong ni Joseph, ang boses ay nanginginig. Hindi ka ba talaga baliw? Ngumiti ng bahagya si Danica, isang ngiting nakakakilabot. Joseph, sa mundong to, ang tanging tunay na baliw ay ang mga taong naniniwala na ang pera ay mas mahalaga kaysa taong nangangako silang protektahan. At ikaw ang pinakamalaking baliw sa kanilang lahat. Nanigas ang lahat sa sala. Ang ingay ng pagtatalo ni Rowena at ng mga abogado biglang napalitan na nakabibinging katahimikan. Nakatitig sila kay Danica, hindi sa Danicang madungis at tumatawa na walang dahilan, kundi sa isang babaeng tila nagmula sa cover ng isang business magazine. Danica, ano bang palabas na to? Utal na tanong na Joseph. Sinubukan niyang hawakan ang braso ng asawa pero mabilis tong umiwas. Palabas? Ngumiti si Danica pero di umabot sa mata niya ang saya. Hindi ba't kayo magaling sa palabas, Joseph? Isang taon niyo kong ginawang katulong, ginawang tauhan at pinagkakitaan. Tapos ngayon, tapos ng audition. I'm firing all of you. Abat talagang
Susugod sana si Cassandra para sabunutan si Danica pero hinarang siya ng dalawang bodyguard na kasama ng mga abogado. Don't even try, Cassandra, banta ni Danica. Ang bawat kalmot mo sa akin may katumbas na demanda at sa sitwasyon nyo ngayon kahit pambayad sa public attorney wala na kayo. Namumutla si Rowena, pilit na kumakapit sa sandalan ng sofa. Hindi ito totoo. Ikaw? Isang bilyonarya? Imposible. Patay na ang mga magulang mo, wala na silang iniwan. Dahan-dahang kinuha ni Danica ang tablet mula sa abogado at pinakitang screen kay Rowena. Ang kumpanya ng tatay ko ay hindi na bankrupt. Pinasa ko lang sa isang holding firm para linisin ang mga traidor sa loob. At ang Golden Company na bumili sa utang ninyo, ako ang chairman yan. Napaupo si Sofia sa sahig. So ang 500 million na utang ko, sa'yo na yon, Sofia. Gift ko sa'yo. Pang-aalas ka ni Danica. Total mahilig ka namang kumuha ng di sa'yo, di ba? Ngayon may pag-aari ka na, isang bundok ng utang. Lumingon si Danica kay Joseph na tila hiyang-hiya na hindi makatingin sa kanya. Joseph, nasa ng pangako mo nung kinasal tayo na poprotektahan mo ko na kahit anong mangyari tayong magkasama. Danica, patawarin mo ko. Akala mo baliw ako, kaya't okay lang konsentin mong nanay at kapatid mo? Putol ni Danica. Akala mo dahil wala na akong pera, wala na rin akong halaga. Yon ang pagkakamali mo. Ginamit kong kabaliwan ko para makita ko sino kayo kapag wala na kayong makakuha sa akin. And guess what? Mas nakakasukang ugaling nyo kaysa panis na pagkain pinapakain nyo sa akin. Nilabas si Danica ang kanyang phone at may tinawagan. Arthur, pasukin nyo ng system ng Ruiz Corp. I-freeze ang lahat ng accounts. Ngayon na. Danica, wag! Maawa ka? Pagmamakaawa ni Rowena. Lumapit ito at takmang luluhod sa paanan ni Danica. Pamilya tayo, di ba? Manugang kita. Pamilya? Malamig na tumingin si Danica sa matanda. Ang pamilya hindi nagpapakain ng panis na kanin sa kapwa. Ang pamilya hindi nagtatapon ng wine sa ulo ng isa't isa. Mula sa oras na to, wala na kayong bahay, wala na kayong kumpanya, at wala na kayong pera. Tumingin si Danica sa mga bodyguard. Ilabas sa mga gamit nila. Pero teka, iwan niyo ang mga alahas at designer bags. Lahat yan, binili gamit ang pera ng pamilya ko. Lalabas silang lahat dito, suot lang kung ano meron sila ngayon. Hindi mo pwedeng gawin to, sigaw ni Cassandra. Panoorin mo ko. Sagot ni Danica habang dahan-dahang humihigop ng kape. Ang kapeng kanina lang iniinuman ni Rowena. Ilabas ang lahat ng maleta. Utos ni Danica habang nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Pero teka Arthur, i-check ang bawat bag. Siguraduhin walang kahit isang perlas na galing sa kumpanya ko ang makakalabas sa bahay na to. Nagkagulo ang mga bodyguard. Sabi nitang binuksan ng mga designer bags ni Rowena at Cassandra. Nagdidamsika ng mga gintong relos, kwintas at makakapal na alahas sa sahig. Napakasama mo, Danica. Binili ko yan gamit ang sarili kong pera. Saad ni Rowena. Akmang susugod pero hinarang siya ng isang security guard. Sarili mong pera? Napatawa si Danica. Isang tawang puno ng pang-uyam. Ang perang ginamit mo, Rowena, ay galing sa dividends ng kumpanya ni Papa. Ninanakaw mo nung akala niyo'y wala na akong bait sa sarili. Bawat hibla ng suot mo, utang mo yan sa akin. Joseph, bakit nakatayo ka lang dyan? Asawa mo yan, di ba? Gawin mong lahat ng paraan. Sigaw ni Cassandra habang pilit na kinukuha ang kanyang mamahaling sapatos sa kamay ng guard. Lumingon si Joseph kay Danica. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at takot. Danica, please, mag-usap tayo. Alam kong nagkamali kami pero lumingon si Joseph kay Danica. Sa kalsada na ang bagsak namin, saan kami pupunta? Huwag kang mag-alala, Joseph. May nihanda akong matutuloy ninyo, sagot ni Danica. May itinapon siyang isang susi sa sahig. Isang paupahan sa gilid ng rides. Walang aircon, walang kisame at siguradong walang painting sa pader. Bagay na bagay sa mga taong masasamang ugali. Namutla ang pamilya Ruiz. Si Sofia na kanina pa tahimik, dahan-dahang umatras para tumakas pero hinarang siya ni Arthur. Miss Valdez, huwag kang magmadali, banta ni Arthur. May mga pulis na naghihintay sa labas para sa kaso mong estafa at falsification of documents. Danica, maawa ka, lumingon si Sofia. Nanginginig ang boses. Akala ko talaga baliw ka na. Yun ang pagkakamali ninyo. Masyado kayo naging kampante sa panalait sa akin.
Dahan-dahang lumapit si Danica kay Rowena. Kinuha niya ang suot nitong mamahaling hikaw. Sa pilitan tong kinuha hanggang sa mapanggawi ang matanda. Ang hikaw na to, kay mama to. Wala kang karapatang isuot ang kahit anong pag-aari ng isang marangal na babae. Magsitayo na kayo, sigaw ng head security. Lalabas na kayo ngayon din? Isa-isang tinulak palabas ng mansyon sina Rowena, Cassandra at Sofia. Ang kanilang mga damit ay nagusot, ang kanilang mga makeup nagbansya sa pawis at luha. Sa labas ng gate maraming marites at media, mga taong tinawagan ni Arthur para saksihan ang pagbagsak ng mga Ruiz. Huwag niyo kaming videohan mga bastos, takip ng mukha ni Cassandra. Naiwan naman si Joseph sa loob, nakatingin kay Danica. Danica, iiwan mo rin ba ako? Hindi ba pwedeng ayusin natin to? Tiningnan siya ni Danica mula ulo hanggang paa. Joseph, nung pinapakain ako ng nanay mo ng panis na kanin, nasaan ka? Nung tinapunan ako ni Sofia ng wine sa ulo, nasaan ka? Ang katahimikan mo, Joseph, ay mas masakit pa sa sampal ni Rowena. Lumabas ka na, bago pa kita ipakaladkad sa labas. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Tama ka, wala akong karapatan na magpakita sa'yo dahil sa mga masasamang ginawa ng aking ina't kapatid. Yumuko si Joseph, dahan-dahang naglakad palabas, bitbit na isang maliit na backpack, ang tanging naiwan sa kanya. Sinara ni Danica ang malaking pinto ng mansyon. Humarap siya sa malaking salamin sa sala. Pinunasan ang huling bahid ng uling sa kanyang pisngi. Game over, bulong niya sa sarili. And now, the real business begins. Isang linggo matapos ang great eviction sa mansyon, isang itim na Rolls Royce ang huminto sa tapat ng naglalakihang gusali ng Ruiz Valdez Tower. Ang dating pangalan sa labas ng building, unti-unti nang tinatanggal ng mga manggagawa at pinalitan na nagliliyab ng gintong mga letra. The Ares Empire. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Nilawa nito si Danica, nakasuot na isang electric blue power suit. Suot ang kanyang signature shades at bawat hakbang niya ng kanyang stiletto tila nagpapatigil sa tipok ng puso ng mga empleyadong nag-aabang sa lobby. Good morning, Madam President. Sabay-sabay nabati ng mga staff habang nakayuko. Hindi sila nilingon ni Danica. Dumiretso sila sa elevator kasama si Arthur. Arthur, i-cancel lahat ng kontrata na may kinalaman sa pamilya Valdez. I-liquidate lahat ng assets ng Ruiz na hindi ko kailangan. Gusto ko malinis ang kumpanya bago tayo mag-press conference bukas. Copy, madam. Pero may isang problema, sagot ni Arthur habang tinitingnan ng tablet. Si Joseph, nandun siya sa labas ng opisina mo. Kanina pa siyang alas 5 ng madaling araw naghihintay. Tumigil ang elevator. Pagbukas nito, bumungad ang isang lalaking malayo sa dating Joseph Ruiz. Gusot ang barong, may eye bags at talatang hindi nakatulog sa munting paupahan ay binigay ni Danica. Danica, please, kausapin mo ko, sigaw ni Joseph habang hinaharangan siya ng mga security. Bitawan niyo siya? Malamig na utos ni Danica. Lumapit si Joseph, bakas ang desperasyon. Danica, wala na kaming pambayad sa kuryente. Si mama nagkasakit siya sa dumi ng inuupahan namin. Please, ibalik mo lang kahit konting shares. Pinaghirapan din namin to ni Papa. Tumingin si Danica kay Joseph. Walang kahit anong emosyon. Pinaghirapan ng papa mo? O pinaghirapan ng papa ko na ninakaw ng pamilya mo nung mamatay siya? Joseph, ang kapal din ng mukha mong humingi sa akin pagkatapos niyo ako ituring na parang basura? Nagkamali kami, alam ko yon. Pero asawa mo pa rin ako, Danica. May pinagsamahan tayo. Asawa? Nilapit ni Danica ang mukha niya kay Joseph. Amoy na amoy ang mahal niyang pabango na lalo pang nagpamukhang kawawa sa lalaki. Ang asawa, hindi hinahayaang sakta ng partner niya. Ang asawa hindi nakikipaglapit sa ex sa harap ng asawa niyang may sakit o sa akala mong may sakit. Joseph, ang tanging pinagsamahan natin ay 1 taon ng panluloko mo at tapos na yun ngayon? Security, ilabas ang lalaking to. Utos si Danica habang tumatalikod. Danica, hindi ka ba talaga naaawa? Tao rin kami. Huling sigaw ni Joseph bago siya hinila palabas. Pagpasok ni Danica sa kanyang opisina, naupo siya sa isang malaking leather chair. Sa harap niya ay listahan ng mga board members na konsentidor ni Rowena noon. Pinulot niya ang isang ballpen at isa-isang nilagyan ng X ang mga pangalan nila. Arthur, tawagan ng media. Sabihin mo may malaking announcement ang The Ares Empire. Ipapahiya natin ang sino mang nagtangkang humarang sa akin noon. Sabi ni
Danica. May kumatok sa pinto. Isang bouquet ng mga bulaklak ang pumasok. Mga bulaklak na ginto ang kulay. Sabi mo noon, gusto mo ng gintong bulaklak? Sabi ni Arthur at inilagay ito sa lamesa. Hinawakan ni Danica ang isang bulaklak. Ngumiti siya pero ang ngiting ito ay hindi para sa kanya kung hindi para sa tagumpay. Ang uling, Arthur. Kapag dumaan yan sa matinding pressure, nagiging diamond. At ang diamond na to, dudurog sa lahat ng dumaan sa harapan ko. Ang engrandeng ballroom ng Diamond Hotel, puno ng pinaka-makapangyarihang tao sa bansa. Kumukutita pa mga chandelier at umaapaw ang pinakamahal na wine. Lahat naghihintay sa pagpapakilala ng bagong CEO ng The Heiress Empire. Sa labas ng hotel, pilit na nakikipagsiksikan sina Rowena, Cassandra at Sofia. Hindi sila imbitado pero desperado sila na makapasok para humingi ng tawad o baka makakuha ng kahit anong tulong. Suot nila ang mga luma at kupas na nilang damit, pilit na nag-aayos para hindi magmukhang pulubi. Guard, hindi mo ba kami nakikilala? Kami ang mga Ruiz. Sigaw ni Rowena pero tinawanan lamang siya ng security. Ma'am, ang mga Ruiz ay nasa listahan ng band guest. Utos po yan ng presidente. Malamig na sagot ng guard. Saktong bumukas sa malaking pinto, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Ladies and gentlemen, let us welcome the chairman and CEO of the Heiress Empire, Madam Danica Santiago. Lahat napasinghap. Lumabas si Danica na parang isang diyosa. Suot ng isang puting gown na puno ng Swarovski crystals. Bawat takbang niya puno ng kapangyarihan. Ang kanyang aura nakakasilaw. Oh my God! Si Danica nga! Bulong ni Sofia na nakasilip sa siwang ng pinto bago siya itulak palayo ng bouncers. Umakit si Danica sa entablado. Hawak ang mic. Tinitigan niya ang bawat sulok ng silid. Nakita niya sa dulong ilang board members na dati pinagtatawanan siya sa mansyon. Ngayon, lahat sila nakayoko at di makatingin ng diretsyo sa kanya. Isang taon na nakalipas. Simula ni Danica, ang boses ay buo at malinaw. Maraming nag-akala na ang pamilya Santiago ay tapos na ang nag-iisang tagapagmana ay nawala na sa sarili. Ginamit ko ang pagkakataong yon para makita ang tunay na mukha ng mga tao sa paligid ko. Huminto siya at tumingin sa pintuan kung saan pilit pumapasok si Joseph. Hinayaan ni Danica na makapasok si Joseph hanggang sa gitna ng aisle para mapanood siya ng lahat. Nakita ko kung paano tratuhing basurang isang taong walang maibibigay. Patuloy ni Danica habang nakatitig kay Joseph. Nakita ko kung paanong magnakaw ang mga taong akala may marangal. Ngayong gabi, hindi lang to rebranding ng kumpanya. Ito ang paglilinis sa business world mula sa mga mapagsamantala. Biglang bumukas sa malaking screen sa likod ni Danica. Lumabas doon mga video footage mula sa hidden cameras sa mansyon. Ang eksena kung saan sinasampal siya ni Rowena. Ang pagbuhos ni Sofia ng wine sa kanyang ulo at ang pananahimik ni Joseph habang inaapi siya. Napasinghap ang buong audience. Ang mga elite nagsimulang magbulungan ng masasama patungkol sa mga Ruiz. Joseph, tawag ni Danica mula sa stage. Nandyan ka pala. Gusto mo bang umakyat dito at ipaliwanag kung bakit mo hinayaang pakainin ng panis na kanin ng asawa mo? Lahat ng mata ay nakatuon kay Joseph. Nais niyang lumabog sa kinatatayuan niya. Hiyang-hiya siya habang pinapanood lahat ng kanyang kaduwagan. Danica, please, stop this. Bulong ni Joseph pero narinig to ng lahat ng sensitive na mics. Stop? Nagsisimula pa lamang ako. Ngumiti si Danica. And as of this moment, lahat ng kumpanya na makikipagtransaksyon sa mga Ruiz at Valdez, automatikong mabablacklist sa The Heiress Empire. At dahil kami ang umahawak sa 70% ng supply chain sa bansang ito, piliin nyo ng mabuti kung saan ang panig ninyo. Isa-isang tumalikod ang mga businessman kay Joseph. Walang gustong madamay sa galit ng isang bilyonaryong tulad ni Danica. Guard, ilabas na ang mga yan. Utos ni Danica. Amoy basura na ang party ko. Habang kinakaladkad si Joseph palabas, kasabay ng kanyang ina at kapatid na umiiyak sa labas ng gate, naramdaman ni Danica ang tunay na kalayaan. Matapos ang iskandalong gabi sa party, pinatulog pa ni Danica ang mga Ruiz.
Habang sikat na sikat ang video ng kanilang kalupitan sa social media, sunod-sunod nakatok sa pinto ng kanilang barong-barong na inuupahan ng gumising sa kanila kinaumagahan. Buksan niyo tong pinto, pulis to, sigaw na isang opisyal. Nanginginig na binuksan ni Joseph ang pinto. Bumungad sa kanya ang mga pulis kasama si Arthur at ang team ng mga lawyers si Danica. Nanginginig na binuksan ni Joseph ang pinto. Bumungad sa kanya ang mga pulis kasama si Arthur at ang team ng mga lawyers si Danica. Mr. Joseph Ruiz. Binuksan ang pinto. Mrs. Rowena Ruiz at Miss Cassandra Ruiz. Pinapaalalahan namin kayo na may warrant of arrest kami para sa inyo. Bungad ng pulis. Anong warrant? Wala kaming ginagawa. Saad ni Rowena na ngayon gusot na ang duster at tila tumanda ng 10 taon dahil sa stress. Iniharap ni Arthur ang isang tablet. Maraming kaso, madam. Physical abuse, emotional distress, theft of private property at ang pinakamabigat, falsification of documents at large-scale estafa. May ebidensya kami na dahan-dahan niyang nililimas ang trust fund ni Madam Danica habang nagpapanggap siyang wala sa sarili. Hindi totoo yan. Akin ang perang yon, sigaw ni Rowena, pero agad siyang pinusasa ng pulis. Nasaan ang asawa ko? Tawagan niyo siya. Pagmamakaawa ni Joseph habang kinakaladkad din siya palabas. Hindi niya ako kayang ipakulong. Mahal niya ako? Mahal? Isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng riles. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Danica, nakasuot ng sunglasses at nagbabasa ng dyaryo. Joseph, ang pagmamahal hindi bulag. Malamig na sabi ni Danica nang di man lang tumitingin sa kanya. Ang pagmamahal ko sa iyo ay namatay, kasabay ng huling piraso ng tinapay na itinapon niyo sa sahig nung gutom na gutom ako. Danica, please. Please si Mama. May sakit sa puso. Hindi niya kaya sa kulungan? Sigaw ni Cassandra na umiiyak na rin. Kung ganon, dapat naisip niyo yan bago niyo ako sinaktan noon, sagot ni Danica. Huwag kayong mag-alala. Kumuha ko ng pinakamagaling na prosecutor para sa inyo. Sisiguraduhin kong mabubulo kayo sa rehas ng sapat na panahon para mabayaran yung bawat sampal na binigay ninyo sa akin. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, huli na rin si Sofia Valdez habang sinusubukan niyang tumakas patungong abroad. Naharang siya sa airport. Lahat ng kanyang bank accounts ay na-freeze na ni Danica at ang kanyang pamilya tinakwil na rin siya para isalba ang sarili nila. Pagdating sa presinto, lalong nawala ng pag-asa ang mga Ruiz. Ang mga dati nilang kaibigan na abogado ay ayaw silang hawakan. Pasensya na, Rowena, sabi ng isa nilang dating partner sa telepono. Ayaw naming mabangga ang The Heiress Empire. Kapag kinalaban namin si Danica pati kami, mawawalan ng lisensya. Naiwang nakaupo sa malamig na semento ng selda si Joseph. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati may suot na mamahaling relo, ngayon may bakas na ng kalawang mula sa rehas. Sa labas, sa loob ng kanyang opisina, tiningnan ni Danica ang huling listahan ng mga ari-arian ng mga Ruiz. Pinirmahan niya ang dokumento para i-donate ang lahat ng ito sa isang orphanage para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Arthur, tawag niya sa kanyang assailant. Yes, madam. Ihanda mong divorce papers. Gusto ko. Bago matapos ang linggong to, wala nang kahit anong koneksyon ng pangalan ko sa apelidong Ruiz. Consider it done, Madam President. Ang loob ng courtroom puno ng mga mamamahayag at mausisang mata. Lahat gustong masaksihan ang formal na pagbagsak ng dating makapangyarihang pamilya Ruiz. Sa isang panig naman nakaupo si Rowena, Cassandra at Joseph. Suot ang kulay kahel na uniforme ng preso, mukhang lantang gulay at walang bakas ng dating kayabangan. Pumasok si Danica. Bawat hakbang niya ay tila musika ng katarungan. Nakasuot siya ng puting suit, simbolo ng bagong simula at kalinisan ng kanyang konsensya. Hindi siya tumingin sa direksyon ng mga akusado habang tumatayo sa witness stand. Pinapakita ng mga video at financial records na hindi lamang pisikal na pang-aabuso ang ginawa ng mga akusado. Pahayag ng prosecutor ni Danica. Sadyang nilunod nila sa utang ang kumpanya ni Madam Danica habang nililimas ang kanyang personal na yaman. Sa paniniwala na wala siyang kakayahang lumaban dahil sa kanyang kalagayan, tumayo ang abogado ni Rowena pero halatang nanginginig ito. Your Honor,
Ang aking mga kliyente ay nagkamali lamang ng pagtrato dahil sa stress ng negosyo. Wala silang intensyon na tumapos o manakit. Hindi nila ako pinatay physically, sabat ni Danica. Ang boses ay kalmado pero tumatagos hanggang sa buto. Pero pinatay nila ang tiwala ko. Pinatay nila ang dignidad ko sa loob ng 1 taon. Pinakita nila sa akin ang halaga ng isang tao para sa kanila. Nakadepende lang sa kapal ng pitaka nito. Lumingon si Danica kay Joseph. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng diretsyo. Joseph, nung mga gabing umiiyak ako sa sahig dahil sa sipa ng kapatid mo, nasaan ka? Sinaktan mo ko ng sobra. Akala ko pinagtanggol mo ko sa kanila dahil asawa mo ko pero kahit isa wala kang ginawa. Ang masakit, alam mo kung ano? Ang minahal ko, ang taong basura din ang turing sa akin. Seryosong saad ni Danica. Danica, patawarin mo ko, hikbi ni Joseph. Bumagsak ang kanyang mga luha sa harap ng maraming tao. Mahal kita. Nabulag lang ako ng utos ni Mama. Akala ko proteksyon ang ginagawa ko. Proteksyon? Napangiti ng mapait si Danica. Ang proteksyon, hindi pananahimik habang sinasaktan ng asawa mo. Ang proteksyon ay hindi pakikipag-ugnayan sa ibang babae habang ang asawa mo tinuturing na basahan sa sarili mong mansyon. Nilabas ng prosecutor ang huling dokumento. Ang pirma ni Rowena sa isang peking death certificate ni Danica na balak nilang gamitin para makuha ang buong insurance nito. Napasinghap ang judge. Base sa lahat na ebidensya, deklara ng judge habang kinakatok ang gavel. Ang korte ay naghahatol kina Rowena Ruiz at Cassandra Ruiz ng pagkakabilanggo ng 15 taon para sa grand estafa at attempted falsification of public documents. Si Joseph Ruiz naman ay hahatulan ng 5 taon bilang accessory to the crime at violation of RA 9262 o Violence Against Women. Hindi. Maawa kayo. Joseph, gawan mo ng paraan to, saad ni Rowena habang kinakaladkad na sila ng mga jail guards. Your Honor, may huli pa po, sabi ni Danica. Nilapag niya ang divorce decree at annulment papers na nilagdanan ng korte ng ibang bansa kung saan sila ay legal na kasal din. Habang inilalabas si Joseph, pilit niyang tinitingnan si Danica, umaasang makakakita ng kahit konting awa. Pero ang nakita lang niya ay likod ng babaeng minsan niyang sinayang. Danica, patawad! Huling sigaw ni Joseph bago isara ang pinto ng service van ng bilangguan. Huminga ng malalim si Danica. Tumingin siya sa langit habang lumalabas ng korte. Tapos na, Papa. Nabawi ko ng lahat. Panahon na para sarili ko naman ang ayusin ko. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon na dati puno ng panlalait at luha ay ginibana ni Danica. Sa halip na palasyo ng kasakiman, isang modernong center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ang itinayo niya roon. Pinangalanan niya itong The Santiago Sanctuary. Sa loob ng kanyang bagong opisina sa The Heiress Empire, nakatitig si Danica sa bintana, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Hawak niyang isang huling sulat na galing sa loob ng bilangguan. Mula ito kay Joseph. Danica, bawat araw dito sa rehas, naaalala ko ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal sa akin na ngayon ay puot na lang ang laman. Patawarin mo ako kung naging dawag ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong saktan ka ng sarili kong pamilya. Dito sa dilim, doon ko lang nakita na ikaw ang pinakamalaking kayamanan na kailanman ay hindi ko deserve. Mahal na mahal kita, Danica. Alam ko, hindi ka maniniwala pero yun ang totoo. Handa akong maghintay hanggang sa patawarin mo ko. Dahan-dahan nilamuko si Danica ang papel at tinapon sa basurahan. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa wakas, wala na siyang nararamdamang kahit ano sa asawa. Ang pagpapatawad hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Kung minsan ito ay ang pagpapaubaya sa batas at sa tadhana na gumawa ng nararapat. Madam, handa na po ang mga bata para sa ribbon cutting? Tawag ni Arthur mula sa pinto. Nakasuot ito ng formal na tuxedo, tila isang tapat na kawal sa likod ng kanyang reyna. Salamat, Arthur. Susunod na ako, sagot ni Danica habang inaayos ang kanyang gintong brooch. Ang tanging alahas na itinago niya mula sa kanyang ina. Pagbaba ni Danica sa lobby, sinalubong siya ng mga flash ng kamera mula sa media. Sa gitna ng crowd may isang matandang babae na lumapit sa kanya. Isang dating katulong sa mansyon mga Ruiz na parehim siyang binibigyan ng tinapay noon.
Ma'am Danica, ang ganda niyo po. Naiiyak na sabi ng matanda. Ngumiti si Danica ng tapat at hinawakan ang kamay nito. Salamat, Nay Matilda. Dahil sa inyo natutunan kong sa gitna ng kadiliman, meron pa ring mga taong may busilak na puso. Agad niyang inutusan si Arthur na bigyan ng matanda ng permanenteng trabaho at bahay sa ilalim ng kanyang foundation. Sa kanyang huling talumpati sa harap ng publiko, tumayo si Danica ng may dignidad. Ang bawat isa sa atin ay dadaan sa pagsubok na tila dudurog sa ating pagkatao. May mga taong ituturing tayong basura kapag wala na tayong maibigay. Pero tandaan niyo to, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa gintong suot niya, kundi sa gintong puso na nananatiling matatag sa kabila ng dumi ng mundo. Ipaglaban natin kung anong totoo at huwag tayong manghinayang sa mga bagay na mawawala sa atin lalo na kung una pa lamang hindi natin sila deserve. Pagkatapos ng event, naglakad si Danica sa dalampasigan malapit sa kanyang bagong resort. Ang hangin ay sariwa at ang alon tila bumubulong ng kapayapaan. Nilabas niya ang kanyang phone, tiningnan ang performance ng The Heiress Empire. Ang kanyang kumpanya nasa tuktok na ng merkado, pero higit sa pera ang tunay niyang tagumpay ay ang pagkakakilanlan sa kanyang sarili na siya hindi lang basta asawa, hindi lang basta bilyonarya kundi isang babae na kayang bumangon mula sa abo. Handa ka na ba sa susunod na kabanata, madam? Tanong ni Arthur na laging nasa kanyang likuran. Tumingala si Danica sa mga bituin. Arthur, ang kwento ng paghihigante ay tapos na. Ngayon, sisimulan naman natin ang kwento ng bagong simula. Sa huling pagkakataon, lumingon si Danica sa kanyang likuran, sa nakaraang pulo ng sakit at dahan-dahan tong tinalikuran. Huwag mong hahayaan ang panandili ang luha ay maging habang buhay na dusa. Ang taong sumayang sa iyo ay hindi karapat-dapat sa iyong pag-iyak, kundi sa iyong pag-unload gaya ng kwento ni Danica, sa huli nakamtan niya ang tunay na kaligayahan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.